magsimula sa ating talakayan. Maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Okay, maaari bang muna ang ating panalangin? Sa ngalan naman, Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Guro. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti po, Guro. Magaling! Ngayon, bago kayo umupo, pakipulot muna ng mga basura na iyong nakikita at siguraduhin nakahari ang mga upuan. Tapos na ba mga bata? Tapos na po. Ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon mga bata, meron bang umiban sa klase ngayon? Wala po. Mabuti naman kung ganon. So bago tayo tumungo sa ating talakayan, narito muna ang alituntunin sa ating silid-aralan. Mga bata, sabay-sabay natin basahin ang ating alituntunin. Pumasok ng tamang oras sa klase. Panatiling malinis ang silid-aralan. Pakitaas ng kamay kung may sumagot. Maging magalang sa lahat ng oras. makinig ng Mabuti sa diskusyon. Tama. Yan ang patakaran natin sa araw na ito. Maliwanag ba mga bata? Opo, Guro. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, nais ko munang balikan kung ano nga ba ang ating tinalakay kahapon. Jennifer, ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Guro, ang tinalakay po natin kahapon ay patungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga lituntunin ng pamilya. Tama. Ang tinalakay natin kahapon ay pagtupad ng pamilya sa alituntunin ng pamayanan. Meron pa bang katanungan? Wala na po, Guro. Ayun. Sigurado akong sabik na kayong matuto sa iba't ibang bagay. Tama ba ako? Opo, Guro. Ayun. So, para bigyan kayo ng hint sa ating tatalakay ngayong araw, ay meron akong inihandang kanta. Gusto nyo bang kumanta mga bata? Opo, Guro. Pwede ba kayong tumayo? Sabayan nyo si Guro. Sabayan nyo si teacher, okay? Opo, Guro. I love my family and they love me too. We have lots of fun no matter what we do. I am so happy with my family. I found that you mean real to me. I love my mommy and my daddy too. Don, Mom, Grandpa, I love you. I'm so happy you're my family. Here's a hug to show that you mean the world to me. I love to spend time with my family. They're so special to me. I'm so happy you're my family. Here's a hug to show that you mean the world to me. Show that you mean the world to me. Okay, maaari na kayong umupo.
Jennifer? Patungkol po sa pamilya. Magaling. Ngayon, napagmahal ba kayo sa iyong pamilya? Opo, Guro. Paano nyo ito pinapakita? Yes, Kim? Pagrespeto po sa kanila. Tama. Kim? How about Okay? Sa pamamagitan po sa pagsunod sa mga utos nila, Guro. Tama. Rizel, meron ka bang ideya? Tama. So, ang iyong mga sinabi ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga gawi ng pamilyang Pilipino. Para mas malaman pa ninyo ito ang tatalakayin natin ngayong araw. Ngunit bago iyon, narito muna ang ating layunin sa araw na ito. Mga bata, pakibasa ang layunin natin. Nag-iisa-isa ang mga mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Natutuklasan na ang mga mabuting gawin ng pamilyang Pilipino ay nakatutulong sa kaayusan ng pamilya. Na ipahayag ang sariling paraan ng mga mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, Guro. Handa na ba kayong matuto? Opo, Guro. Ngayon, pakiayos ang iyong mga sarili kung gusto niyong matuto. Ngayon mga bata, meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan at ito ay mga halimbawa ng mga mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Ito ang unang larawan. Ano nga ba ang napapansin ninyo sa unang larawan? Okay? May pagkain po, Guro, at ang babae na nagkakasal. Tama. Nagdadasal ba kayo bago kumain? Opo, Guro. Gina, nagdadasal ka ba bago kumain? Opo, Guro. Magaling! So, alam niyo ba na ang pagdarasal bago kumain ay isang halimbawa ng mabuting gawin ng pamilyang Pilipino? Opo, Guro. So, ito ay paraan upang magpasalamat sa Diyos para sa pagkain at humingi ng kanyang biyaya at nagpapasalamat tayo dahil sa araw na iyon ay merong pagkain na ibinigay ng Diyos sa atin. Tama? Opo, Guro. Tama. Narito ang pangalawang larawan. Ano yung napapansin sa pangalawang larawan? Kim? Pagmamano po, Guro. Tama. Nagmamano ba kayo? Opo, Guro. Saan tayo nagmamano? Sa mga nakatatanda po. Tama. Nagmamano tayo. Pagmamano sa mga nakakatanda. Tama yan. Dahil ang pagmamano sa nakakatanda ay isang mahalagang tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay isang tanda ng paggalang. Nagmamano tayo. Pagmamano sa mga nakakatanda. Tama yan. Dahil ang pagmamano sa nakakatanda ay isang mahalagang tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay isang tanda ng paggalang, pagpapakumbaba sa mga nakakatanda sa atin. Tama po ba ako? Opo, Guro. Narito ang pangalawang larawan. Ano yung napapansin sa pangatlong larawan? Hazel? Ito ay isang babae nagpapasalamat pagkatapos mabigyan ng pagkain. Tama. Ito ay pagpapagamit ng po at opo. Tama po ba? Opo, Guro. Gumagamit po ba kayo ng po at opo? Opo, Guro. Tama. Dahil tama, ugaliin natin na gumamit ng po at opo bilang tanda ng paggalang sa ating nakakatanda. At ito ay mabuting gawin ng isang Pilipino. Pilipino po ba tayo? Opo, Guro. Ginagamit po ba natin ang po at opo? Opo, Guro. Tama. Narito ang pang-apat na larawan. Ano ang yung napapansin? Jennifer? Ang pamilya po ay nagsisimbo. Tama. Ang pagsisimba tuwing linggo. Nagsisimba ba kayo tuwing linggo kasama ang iyong pamilya? Opo, Guro. Tama. Kim, nagsisimba ka ba? Minsan po. Magaling. Alam niyo ba na ang pagsisimba tuwing linggo ay isang mabuting halimbawa ng gawin ng pamilyang Pilipino? At ito ay paraan upang magpasalamat sa Diyos at humingi ng gabay at makipag-unayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang susunod na litrato. Ano yung napapansin sa litrato? Mape?
Naglilinis po, Guro. Naglilinis. Sila ay naglilinis ng buong pamilya. Merong tatay, nanay, ate, at kuya. Ito ay pagtulong sa mga miyembro ng pamilya sa paglilinis ng tahanan. Naglilinis po ba kayo ng inyong mga tahanan? Opo, Guro. Sino ang iyong kasama sa paglilinis ng tahanan? Kapatid po, Guro. Kapatid? Ikaw, Kim? Ako lang po Tama. Ang pagtulong sa paglilinis ng tahanan ay isang magandang halimbawa ng mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. At nagpapakita ito ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa pamilya. Narito ang susunod na litrato. Ano yung napapansin sa litrato? Sa larawan? Kim? Magsasalo-salo po sila. Tama. Pagkain na sabay-sabay. Pero mayroon na akong idea, Kim. Kumakain ba kayo ng sabay-sabay sa iyong pamilya? Opo, Guro. So, ipinapakita nito mga bata ang isang kumakain ba kayo ng sabay-sabay ng iyong pamilya? Opo, Guro. Madali. Ipinapakita nito ang pagkakaisa at pagmamahalan ng pamilya. Nagiging pagkakataon din ito para mag-usap at para magbahagi ng karanasan sa iyong naranasan sa isang araw. Tama ba? Opo, Guro. Narito ang susunod na larawan. Ano yung napapansin sa larawan? Kim? Pagbisita po ata, Guro. Tama, Kim. Ang pagtanggap ng taus-puso sa bisita. Ginagawa niyo din po ba ito, mga bata? Opo, Guro. Magaling. So, pinapakita dito ang mabuting pakikitungo at pagiging bukas palad natin sa pamilyang Pilipino. Narito ang susunod na larawan. Ano yung napapansin sa larawan? Kim? Sabay-sabay po ang pamilya sa pagdadasal. Magaling, Kim. So, nagdarasal ba kayo? Opo, Bilang Guro. pamilya? Opo, Guro. Magaling. So, nagpapakita ito ng malalim ng pananampalataya sa ating Diyos. Narito ang susunod na larawan. Jennifer, ano yung napapansin sa susunod na larawan? Ano po, maalit ng pamilya. Tama. Maki, meron ka ba idea? Paggalang po sa pabansang watawat. Tama. Ang pagbibigay respeto sa ating watawat. Nagbibigay ba kayo ng respeto sa ating watawat? Opo, Guro. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Ito po. Tama, Kim. Narito ang panghuling larawan. Ano yung napapansin sa panghuling larawan? Rizel? Isang batang babae tumutulong sa matandang tumawid sa Tama, Rizel. Ang pag-aalaga sa nakakatanda. Ginagawa niyo rin po ba ito, mga bata? Opo, Guro. Magaling. Dahil ang pag-aalaga sa nakakatanda ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto. Tama po ba ako, mga bata? Opo, Guro. Magaling. So nga, dyan nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa dalawang grupo. Kung bago iyon, narito ang iyong gagawin. Mga bata, pakibasa. Tingnan at suriin ang mga larawan ng mga gawain sa loob ng pamilya. Pupiliin ninyo kung mabuting gawin o hindi mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ito.
Pagkatapos nyo, ilagay ang mga larawan sa tamang hanay, ipapaliwanag ng bawat grupo kung bakit nila inilagay ang mga larawan sa kanilang kategorya. Tama? Opo, Guro. Tapos na po, Guro. Pangkat 1, presentan nyo na ang iyong aktibidad. Tapos na po, Guro. Pangkat 1, presentan nyo na ang iyong aktibidad. Narito po, Guro, ang ginawa ng unang pangkat. So, amin pong tinukoy ang mga larawan batay sa kung mabuti nga ba ang kanilang ginagawa bilang kabilang Pilipino o hindi. So, yung unang larawan po ay sabay-sabay po kumakain ang bawat pamilya o ang isang pamilya. So, nakahanay po siya sa mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Ang pangalawa naman po ay ang magkakapatid ay tulong-tulong naglilinis sa kanilang bahay. At sa mga hindi mabuting gawin ng pamilyang Pilipino, ay ang isang lalaking bata, ang batang lalaki ay umiinom ng alak. At ang pangalawang litrato naman po, Guro, ay ang isang batang lalaki ay nagtatapon ng basura sa ilog. Tama, magaling ang ginawa ninyo. Maaari po ba natin sila ng bigyan ng 5 palakpak? Ngayon, tumungo naman tayo sa pangalawang pangkat. So ito po ang output ng group to. So inilagay po namin ang pagmamano po bilang pagrespeto sa mga magulang sa mga nakakatanda dito sa mabuting gawin ng pamilyang Pilipino at ang pagmamahal din sa mga nakakatanda or pamilya naman din natin yung mga or lolo or lola natin. So at ang inilagay naman namin na hindi mabuting gawin ng mga pamilyang Pilipino ay itong batang nagsusunog ng mga plastic na mga basura dahil po ito ay nakakasira sa ating po sa kalikasan at dalawang batang nag-aaway po. So ito po ay hindi mabuting gawin dahil sila ay nag-aaway. Tama, pangalawang pangkat. Maraming salamat sa iyong partisipasyon. Ngayon, mga bata, may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon? Opo, Guro. Ngayon, sa ating aralin, ano nga ba ang mabuting gawin ng pamilyang Pilipino? Im? Maaari ba ikaw magbigay ng isang halimbawa ng mabuting gawin ng pamilyang Pilipino? Pag ako pa sabay-sabay na kumakain ng buong pamilya. Tama, Kim. Jennifer? Pagdarasal po tuwing linggo. Tama, Mafe? Paggamit unang po at opo sa ating mga nakakatanda. Magaling. How about you, Crizel? Meron ka bang ideya? Pagtulong at pag-alaga po sa mga matatanda. Tama. So, ano nga ba ulit ang ginagawa natin bago kumain? Nagdarasal. Magaling. So, para sa ating pagsusulit, handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Opo, Guro. Ngayon, maghanda kayo ng isang buong papel para sagutan ito. Ngunit bago yun, narito muna ang ating panuto. Basahin ang ating panuto, mga bata. Basahin at gawain mabuti ang bawat pangusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito ang unang tanong. Handa, tapos na ba mga bata? Tapos na po. Narito ang pangalawang tanong. Tapos na ba? Pangatlong tanong. Tapos na po. Pang-apat. At pang-5. Tapos na po. Ngayon, ipasa nyo namin yung mga papel. Ngayon, natitingnan natin kung tama nga ba ang inyong mga sagot.
unang tanong, pakibasa mga bata. Ano ang nagpapakita ng paggalang sa nakakatanda? Sa una, ito ba ay pagmamano, pagsigaw sa nakakatanda, o pagwalang bahala sa payo? Ano ang iyong sagot? Letter A po. Tama. Sino ang nakasagot ng tama? Magaling. Narito naman ang pangalawang tanong. Ano ang dapat gawin kapag nagsasalita ang guro sa unahan? A. Nakikipag-usap sa katabi. B. Makinig ng mabuti. C. Tumawa. Ano nga bang ano ang tamang sagot? B, teacher. Tama, B. Narito ang pangatlong tanong. Paano mo maipapakita ang pagiging matulungin? A. Tumulong sa pagliligpit ng mesas pagkatapos kumain. Or B. Paglaro lamang habang gumagawa ang mga magulang. Or C. Pagtago ng laruan kapag may bisita. Ano ang iyong sagot? A! Tama, ito ay tumulong sa pagliligpit ng mesa pagkatapos kumain. Narito ang pang-apat na tanong. Mapi, maaari mong basahin ang pang-apat na tanong. Ano ang pag-uugali na nagpapakita ng respeto sa pagkikipag-usap sa nakakatanda? Salamat. Kim, ano nga ba ang iyong sagot sa pang-apat na katanungan? May kasi po pagsasabi ng po at Tama, pagsasabi ng po at opo. Narito naman ang panghuling katanungan. Gazelle, maaari bang basahin ang pang-limang katanungan? Ano ang dapat gawin bago kumain? Ano nga ba ang iyong sagot? A. Magdasal. Tama. Ang dapat natin gawin bago kumain ay magdasal. Ngayon, para sa ating takdang aralin, babasahin natin ang panuto mga bata. Gumuhin ng isang mabuting gawin ng iyong pamilya. Ipapasa niyo ito bukas. Okay?